kung saan ginaganap ang mga kilos protesta. Kabilang na dyan ang Rally for Transparency ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, kung saan libo-libo na ang naitatalang attendees as of latest monitoring. Patuloy rin ang pagdami ng mga tao sa People Power Monument sa pangunguna naman ng ilang retired general sa hanay ng United People's Initiative Fighting Corruption. Naroon din ang ilang kilalang personalidad tulad ni na Attorney Jimmy Bondoc, former AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. at ilang mga kilalang kritiko ng Administrasyong Marcos. So, where are we right now? Bagaman 3 days ang nakatagdang Rally for Transparency and Accountability ng Iglesia ni Cristo, ngayong araw hanggang 8 p.m. lang daw ang program permit ito per day. Ayon sa National Capital Region Police Office. Samantala, may ilang grupo naman na nagko-coverage umano sa ilang lugar kung saan ikinakasa ang ilang malawakang kilos protesta ngayong araw. Kabilang daw dyan ang ilang grupo na galing kanina sa EDSA Shrine. Ito rin ang mga grupo na nananawagan kanina ng resignation ni Pangulong Bongbong Marcos, kasabay ng mga pasabog ni ex-Congressman Saldico. Kaugnay nito, humingi tayo ng latest update sa EDSA Shrine mula kay Pierre Pastor. Pierre, kamusta ang sitwasyon dyan? Meron bang converging na nagaganap mula sa iba't ibang mga grupo? Yes, Pinky, right now wala ng tao dito sa EDSA Shrine. At walang permit pala ang mga protesters na nag-converge sa EDSA Shrine o sa Shrine of Mary Queen of Peace sa harap ng Robinson's Galleria. Ito ay ayon kay Police Major Sherilyn Agtarap, spokesperson ng Eastern Police District. Gayon naman dahil hindi naman daw magulo at tahimik lang naman daw ang pagdaraos ng kanilang tagpuan o convergence, hinayaan na lang daw sila. Hindi din daw sila sigurado, ang pulisa, hindi sila sigurado kung ang mga nagtitipon sa People Power Monument or lahat ng grupo doon ay nakakuha ng permit. Dahil ang alam nila, INC lamang ang may permiso na mag-rally ngayong araw na ito. Sa kabila nito, 1,006 na kapulisan ang nakadeploy dito sa EDSA Shrine at ang ginamit nilang command post ay itong POEA office. Mataas na level of kahandaan ang ginawa nila para hindi daw maulit ang nangyari noong September 21 sa Menjola at Ayala Bridge na may nakapasok na ibang elemento para manggulo. Nakahanda ang kapulisan or ang police force kahit magdamagan daw sila dito hanggang ilang araw pa daw na aabutin. Pinky? Okay, so Pierre, dyan, nasa EDSA Shrine ka ngayon? Yes. Okay, at wala ng tao. Yung mga nagrarally dyan kanina, umalis na lahat. Wala na. In-expect natin, 4 o'clock may mga dadating. Kasi kaninang mga 10 o'clock, nag-disperse sila. Kasi sinabi, mamaya na ulit tayo magkitang alas 4 bago tayo pumunta sa monumento. Pero, hindi naman dumating. May dumating na kakaunti bandang alas 12 or mga 2 o'clock. 2 o'clock pala. Tapos tumuloy na sila agad sa People Power Monument. At right now, wala ng tao. Oh, but Pierre, sino ang kilala mo dyan o nanguna dyan sa pagtitipon sa EDSA Shrine? Walang personalities na kilala. Although, may mga grupo na galing daw sila sa Holy Spirit na sila ay pinamunuan daw ni Councilor Lodovico of Quezon City. So, pinuntahan nila dito, merong food na dinistribute para sa kanila, and then yun, pumunta na sila sa People Power Monument. So, I'm sure, Pierre, mananatili ka muna dyan at siguro, napuntahan mo ba ang EDSA, ang People Power Monument? Hindi pa ako pumupunta doon kasi nakabantabay tayo dito sa may Robinson's Galleria. All right. Edwin, any questions for Pierre? So, ito talaga walang permit ito, no? Wala talagang permit Yes. ito. And I think even the People Power Monument, I'm not sure if there's a Sa permit People Power there. Monument, I interviewed General Pokis together with Mike Defensor. Okay. So what happened there? Ang nangyari doon, winidraw ng Iglesia ni Cristo yung application na sa People Power Monument. Tapos, ang nag-apply na lang si General Pokis, head ng United People's Initiative. No? So, mukhang merong permit ang ano. Pwede ba yun i-turn over kung ang supposedly iglesia ang humingi ng permit? No, nag-withdraw sila eh. Kaya nga, then they withdrew They right? withdrew it and then nag-apply si UPI ng permit. Do you know if they were able to They were get able to the- secure one. Okay. Ang kwento ni General Pokis dito sa Billionaire, sinabi niya. So Pierre, doon nga sa
People Power Monument, surely meron mga nakaantabay doon. Doon marami, sa umaga pa lang marami, dumarami. Ang balita ko, they're waiting for a contingent of 20,000 Iglesia ni Cristo galing sa Luneta. I see. Papuntang People Power Monument. Okay, so it's good that Pierre stays, nakaantabay si Pierre dyan sa EDSA Shrine dahil baka nga, no, there is a possibility rather, Pierre, na may mga magdatingan dyan, possibly coming from Manila or in any other area. So, balikan ka namin. Maraming salamat kay Pierre Pastor. Sa EDSA People Power Monument naman, pinangungunahan ng ilang mga retiradong AFP officials at mga kritiko ng administrasyon ang kilos protesta. Nandoon si Ivy Reyes live. Ivy, what's the latest situation there? Edwin, nagsimula ng humanay ang kapulisan dito sa People Power Monument pagkarating ng mga grupong may bitbit na mga tarpaulin na nananawagan ng hustisya laban sa mga mandarambong at ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ivy, ano ang latest head... Alas 4 na at nagsisimula... Yes, Edwin. Ano ang latest head count ngayon sa ano? Ang latest headcount, wala pa tayong update mula sa QCLGU. Pero sa makikita dito sa likod ko ay hindi pa napupuno itong White Plains, Quezon City, taliwas sa estimated crowd nila ng United People's Initiative na 300,000 rallyists. Sa ngayon, marami pang espasyo dito at ang kanang bahagi ng White Plains, Quezon City ay occupied ng ating mga kapulisan, yung first part, at yung latter part naman ay wala pang laman, Edwin. So, the last head count that you know, mga 35,000 ba sila ngayon? How many, the last head count was around 45,000 na ang sinabi. Is that correct? Yes, Edwin. Ngayon, yun pa lang. Ito yung latest sa mga maisog. Born in the wrong side of the bed. Yes, that's all, Father. Okay, so here we go. Here's my last song. You want to hear my first song or my last song? Sandali lang. As of now daw, 500k na yung INC. Pero ito kasi sa maisog to eh. Okay, so here we go, ladies and gentlemen. This song was or this song is. Na nahihirapan. Tulog ko, ikaw ang... Sabay-sabay, lahat tayo. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Lastly, nang mag-withdraw. Part naman ay wala pang laman, Edwin. So, the last head count that you know, mga 35,000 ba sila ngayon? How many, the last head count was around 45,000 na ang sinabi. Is that correct? Yes, Edwin. Ngayon, yun pa lang yung nakakalat nating impormasyon. At makikita naman dito sa White Plains, Quezon City na maluwag pa talaga at malayo pa sa numero na inaasahan ng UPI. Ano bang ine-expect nilang number sa UPI? Ang ina-expect ng United People's Initiative talaga ay 300,000 rallyists. Dito kasama na yung miyembro ng KOJC, ng JIL, ng One Bangsamoro at ng PDP Laban. So, klaro ba can you see the division between INC, KOJC at saka ng JIL? Are they specifically grouped based on their religious denomination? Dinig sa background na. I don't think she heard you. Ivy, if you have a report, please go ahead.
Edwin, base sa ating mga panayam sa mga rallyista dito, nakatuon ang kanilang atensyon sa presidente at gobyerno nito sa kung bakit nagkaganito yung investigasyon sa flood control scandal. Kasama kasi sa permit ng UPI, kaya nandito yung mga kapulisan natin ay hindi nila hahayaan na manggulo yung kanilang mga miyembro. Kapag daw merong nag-express ng seditious statements ay agad papababain sa entablado o i-apprehend ng mga pulis na naririto. Kaya ngayon ay nagsimula ng humanay yung ating mga kapulisan. Samantala, nakausap natin kanina lang yung pinuno ng UPI na si retired Captain Ray Valeros. At ayon sa kanya, hindi raw sila mapapadpad dito kung maayos yung pamamahala ng gobyerno sa pagtugon sa korupsyon. Sa ngayon, kahit pabugso-bugso yung pag-ambon dito sa People Power Monument, ay buhay na buhay ang crowd sa likod ko. Pero, uulitin ko, hanggang ngayon ay hindi pa o malabo pa sa crowd estimate na 300,000 yung nandito sa People Power Monument. Edwin. Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat live mula sa EDSA People Power Monument. Alright, so dalawa na po yung ating nakita so far, yung sa kay Pierre Pastor sa EDSA Shrine, natapos na doon yung kanilang pagtitipon, and then here, buhay na buhay pa dito sa People Power Monument. But what did General Pokis tell you nung na-interview niyo siya? Friday? Was it Friday? No, it's about Tuesday yata. Tuesday. Wednesday. Okay. Ang sabi niya, so, ang pangako niya, hindi sila manggugulo. No? Very peaceful rally calling for accountability and transparency. Pero towards the end of the interview, sabi niya, pero kung may pumasok dyan na hindi namin makokontrol, labas na kami dyan. So, there is something like a presaging na suggesting perhaps baka it's more than just a call for transparency and accountability. So, and also, mukhang the plan really that what we've heard, the political buzz among the political class is they're looking at 300,000. Tama naman yung 300,000, pero ngayon 1.6 lang eh. Less than 1.6, no? So medyo maliit pa. And they're hoping that maraming lalaki. The report was, ang pupunta sa iglesia sa People Power Monument ay mga lalaki. Because just in case magkagulo, walang babae. So they're protecting their ranks. And there's also expectation that something big might happen. At saka, by the way, kalat na yung balitang na mag-withdrawal of support. Parang okay, hindi naman nila tinatago eh. Andito na rin naman tayo. Siguro, Edwin, for context, no, itong United People's Initiative, let's give them a little bit more background. Sino itong mga taong to? I mean, for you and myself, kilala natin si General Pokis, but who else are behind the United People's Initiative or UPI? Well, based on what General Pokis told us last Wednesday, these are comprised of retired generals, tapos it's a civil society group calling for transparency and accountability. So wala itong plano mag-withdrawal of support, and it was very categorical at the first part of the program until the very end. Medyo nag-iba na ng tono si General Pokis. But he's a retired Air Force general. Okay. Identified with the former President Duterte. That's why there's a suspicion that this is more than just a call for transparency and accountability. Oo, kasi kumbaga, siya, supporter ni siya. Pangulong Rodrigo Duterte. Correct. Any other generals that you know? Kasi sabi nga, retired military personnel. Many mention si Montulfo doon eh. That is basically more or less among the generals reliable, What he told me in the interview was, dumalaw sila kay General Bronner, about 8 of them. Nagsabi na, hindi kami totoo yan. But what I've heard also, and this has been confirmed, he's been going around camps. So he's been going around... Who's been going around camps? General Pokis. Yes, General Pokis has been going around camps and telling people something more than what he's been telling the public. So essentially, that's why the military is really monitoring them. So hindi mo maalis yan kasi kunyari may ganyang malaking na rally at Iglesia ni Cristo pa. You don't take them for granted, ang Iglesia ni Cristo. Yeah. And this is not just a one-day rally. Again, just to tell our viewers, 3 araw ito. It's going to be today, Monday, and Tuesday. So marami ding nagtatanong bakit daw 3 araw? Wala namang rally na 3 araw eh. Ang talagang rally na 3 araw or more, 2 lang yan, EDSA 1 and EDSA 2. And yun, ang ginawa doon, very organic yun. Walang plano na, gagawa. Anong wala? Maalala mo yung KOJC noon, 9-day pa yun. 3 araw na plano. So, there must be ang kwento dyan is, they're building onto something.
So That's why it's 3 days. That's why it's 3 days. I mean, why will you disrupt the work of employees? Di ba? So parang nakakabahala. O nakakaduda? Nakakaduda rin. So Okay. it's out of the ordinary na magagawa ka ng designated 3-day rally. And siguro while we're talking about that already is that yung paglabas ni dating Congressman Zaldico, nangyari yan Friday. Right. Maraming nabulaga because even that video was sent to reporters and I think was also uploaded on his Facebook account. When did the former congressman leave for his medical treatment? Sabi niya, if I'm July not mistaken? 19. That's right, July 19. So August, September, October, November, 4 months later, we never really heard from him So sorry. Except for some, what was I say? I was talking about Zaldico, that he left July 19. Tapos, we really hardly heard anything from him except for some press releases. Right. Sorry about that. That's what I meant, no? And then bigla na lang siyang nagkaroon ng testimonya last Friday and then also Saturday. Correct. And is there going to be a part 3? Yun na nga, ang kwento, and these are just discussions, allegedly he's now in Japan. So, and the idea is, if it gathers steam, he will come home and speak before the crowd. And to expose whatever knowledge that he knows. Okay. It's a script. I mean, it's a script that they're following, regardless of whatever people say. The one in INC sa Quirino, it's really for INC members lang. Pero dito sa People Power, that's why they withdrew their application. It's not going to be pure INC. Ito talaga. Ito po ang pananagutang laban ng lahat ng mga Pilipino. Bakit? Bakit? Laban ito ng lahat ng Pilipino. Tayo yung bumoboto. Tayo po yung nagbabayad ng buwis. Tayo po ang bumubuo ng lipunan. Kaya ito ay laban ng Pilipino. Ano po ang ating tungkulin at pananagutan? Mga kababayan, tungkulin po nating manindigan para sa katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan. Huwag tayong maging bulag sa mga maling gawain. At huwag tayong matakot magsalita ng laban sa katiwalian. Pero, tandaan po natin, mga mahal po naming kaibigan at mga mamamayan, hindi po natin kailangang mag-aklas ng may karahasan. Ang kailangan po natin ay mapayapang solusyon para po sa katotohanan. Isang panawagan para sa pagpapanagot sa mga kinauukulan. Kaya, isisigaw po natin sa sama-sama nating tinig at damdamin at buong tapang na sabihin, tukuyin ang mga mastermind ng katiwalian. Yun ang tanong. Sino? Sino sila? Panagutin po natin ang dapat managot. Sino sila? Oh, panagutin. Pero, sino? At sabihin po natin ang buong giting. Isoli ninyo ang perang ninakaw sa bayan. Sino yung mga magsusoli? Yun ang tanong. Sino sila na magsusoli? Isoli, nino? Mahal po natin kaibigan at mga kababayan, hindi pa po huli ang lahat. Kung tayo po, ang buong sambayan ng Pilipino, maninindigan tayo para sa accountability, kasabay po ng transparency at justice, maaari pa po nating ibangon ang ating mahal na bansa na nasalanta at binaha ng korupsyon. Kaya,
ang hangad po natin para sa ating bansa, pinakamamahal nating bansang Pilipinas, isang gobyernong hindi takot managot at magpanagot at mga mamamayan na sa paninindigan hindi matatakot. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Mabuhay po ang Iglesia ni Cristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maganda sana no kung itong iglesia talagang may mga pangalan talaga, specifics talaga. Sa totoo lang, itong number ng iglesia hindi mo talaga matatawaran Kaya nga takot ang gobyerno dito binigyan sila ng permit. Nakita niyo yung treatment sa INC. Uli kaming apat. Double A. Yes, sir. And double J. Arnel, Arvin. Come home and speak before the crowd I and see. to expose whatever knowledge that he knows. Okay. It's a script. I mean, it's a script that they're following, regardless of whatever people say. The one in INC sa Quirino, it's really for INC members lang. Pero dito sa People Power, that's why they withdrew their application. It's not going to be pure INC. Ito talaga, KOJC, JIL, Iglesia, and he said, General Pocky said, other civil society groups. Alright. Okay, so balikan lang po natin ito. Nakamonitor na umano si Pangulong Bongbong Marcos sa Rallies for Transparency and Accountability ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga grupo ngayong araw. Ayon po sa PCO, patuloy umanong Assertion ng Pangulo, ang Pangulo hindi raw ito sa mga dahilan para nangyayari siya ngayong ay araw. maabsuelto. Pero kung tunay daw ang kanyang mga pahayag, posibleng basehan ito para mapatalsik si PBBM sa pwesto. Nagbabalik si Ian Maghanoy para sa kanyang Agenda Weekend Report. Hindi kinwestiyon ni former Duterte Chief Legal Counsel Salvador Panelo ang pagkanta ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa umano'y maanumalyang 100 billion peso budget insertions. Sa interview ng Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, binigyang diin ni Panelo na kabisado ni PBBM ang naturang budget. Pero yung so much billions, talagang inaproba niya kaya nagkaroon ng korupsyon. Pero ani ni Panelo, hindi maaaring takasan ni Ko ang pananagutan bilang dating House Appropriations Chairperson. You cannot escape accountability kasi ikaw ang gumawa ng budget through the Department of Budget and Management. Pumunta sa mga kalyado mo. Ganito rin daw kay PBBM na siya ring pumirma sa budget. Kung hindi ka makakawala rito, either you're complicit or siguro napaglaruan ka gross incompetence. Sakaling mapatunayan anya sa pamamagitan ng mga dokumento at ebidensya ang mga pasabog na alegasyon ni Ko laban kay PBBM, maaari anya itong magamit bilang impeachment basis laban sa Pangulo. Kung ito'y corroborated by documentary and testimonial evidence, then that is betrayal of the public trust. And that is an impeachable offense. Ngayong araw, nilabas ang part 2 ng video ni Ko online kung saan sinabi niyang 25 billion pesos mula sa 100 billion pesos na budget insertions ay binulsa ni PBBM. Para sa Agenda Weekend, Ian Magha. Ang ating pagkakaisa. Sigaw natin, ituloy! Bukas po, tuloy-tuloy tayo. Maaga po, alas 9 pa lang ng umaga, may mga programa na pong mapapanood sa entambladong ito. Hindi pa po tayo tapos ngayon. At handa raw itong makinig sa hinaing ng taong bayan. Minomonitor din daw ng palasyo ang mga umuugong na usapin ng destabilisasyon sa administrasyon. Kasalukuyan pa ring on lockdown ang palasyo bilang paghahanda sa mga possible security threats sa kasagsagan ng mga malawakang kilos protesta ngayong araw hanggang Martes. Masyado silang Mahigpit pa rin ang seguridad sa may patio ng Mendiola. Sa pinakahuling pagtatala, walang mga
release na nagsagawang demonstrasyon sa lugar kanina. Pero patong-patong ng mga barikada at steel wires ang nakatambak dito. Kita rin ang maraming police vehicles, fire trucks at mga ambulansya sa lugar. Bawal dumaan ang mga sasakyan pero pinapayagan naman mga tumawid ang mga pedestrian. Di kalidad yung ano. Ayon sa mga otoridad, mataas ang seguridad na sa loob ng mga kalsada within 3 kilometers of Malacanang. Kasabay yan ng lockdown at matinding seguridad sa palasyo. Mahigpit pa rin ang seguridad sa mga lugar malapit sa Malacanang at kaugnay niyan. May latest update si Elijah Bonzo live mula sa Ayala Bridge. Elijah, go ahead. Pinky, sa kasalukuyan, tahimik at nasa ayos pa ang sitwasyon dito sa Ayala Bridge at sa ilang eskinita papasok ng Malacanang Complex. Pero kung kanina ay pwedeng dumaan ang mga tao sa Ayala Bridge, simula kaninang tanghali raw ay totally sarado na ang tulay sa kahit na sinong dadaan. Kaya naman ang alternatibong ruta daw dito sa ngayon ay yung tulay malapit sa Quiapo Church o Quinta Market. Grabe kayo ha. Grabe. Naghiwalay kasi yung protesters natin. Supporters of the Duterte family marched Well, naiintindihan ko naman kasi syempre ang mga maisog, may specifics yan eh. Sana ganun, mas maganda may specific ka talaga. Kung sino yung gusto mong panagutin, kung sino-sino sila. Kasi pag ganito, very vague eh. Diba, ikulong ang magnanakaw, sino tinutukoy mo, diba? Wala namang magnanakaw ang aamin na, uy, ako yun, ikulong nyo ako. Hindi, mahirap yung ganun eh. Kaya sayang sa dami ng iglesia na nagpoprotesta and incoming for 3 days na gagawin nila kung masustain Siyempre marami yan sila eh. Sayang kung meron tayong specifics na mga tao na gusto natin panagutin. In fact, kahit may mga barikada dyan sa sa may Mindiola, sa dami ng iglesia, kaya yan. Mapalitan lang talaga ang ginawa nilang sobrang kakurakutan dito sa bayan natin, di ba? So ito na, hiwalay ang to the Liwasang Bonifacio after being reportedly denied entry in the Iglesia ni Cristo rally. For the details, we have News 5 correspondent Ian Suyu. Ian, may balita na ba tayo kung mismong INC ang hindi pumayag na sumali sila sa rally? Kasi nakakuha na nga tayo ng detalye sa isinasagawang rally dito sa Liwasang Bonifacio sa Manila City. Kanina nga, nagsagawa sila ng marcha hanggang makarating dito sa Liwasang Bonifacio. Yan ay matapos daw silang hindi tanggapin ng INC para sumama sa isinasagawang 3-day peace rally. Ayon sa conveyor nga na Kilusang Maisog na nakausap natin kanina ay nagbigay daw sila ng request letter para sa pamunuan naman ng INC at kung kahapon nga nakatanggap sila ng letter din o response at doon nga sinabi na hindi raw nila tatanggapin yung alok na pagsama ng Maisog dahil nga may mga placards na related sa politika itong mga Maisog members at particular na placard na binanggit nila ay yung Marcos Resign or BBM Resign na mga materials nila. At ayon din sa kanila, posibleng umabot din sila ng buong magdamag dito at kung tanungin natin ay kung aabot ng 3 araw kagaya ng peace rally ay ayon sa kanila, malaki rin daw yung posibilidad na hanggang Martes sila magstay dito. Isa pa sa mga plano nila dito ay makipag-convene doon din sa ibang mga Maisog members na nasa EDSA sa ngayon. At tinanong natin kung sino rin ba yung mga political figures na pupunta rito. Inaasahan daw nila posibleng pumunta ngayon si Attorney Vic Rodriguez para suportahan ang kanilang ginagawang kilos protesta. So bale Ian, ang ayaw ng INC ay yung mga placards, yung mga mensahe doon sa mismong placards na bitbit ng Maisog. Kaya hindi sila pinayagan sa Luneta. Yes, Maseo. In particular talaga yung mga ginagamit nilang placards, materials na BBM Resign or Marcos Resign dahil nga maganda yan, pa-resignin mo specific na tao. Taliwas daw ito doon sa protesta or sa ginagawang peace rally ng INC dahil ayaw daw mahaluan ng politika ito ayon sa kanila. Pero maliban doon sa Maisog, meron pa bang mga kasama na nagmarsya patungo sa Liwasang Bonifacio? Sa ngayon, mga nakikita natin, puro mga miyembro ng Maisog at may iba dito mga maliliit din, mga subgroups din naman, galing daw sa
Central Luzon, pati na rin galing sa Visayas. At ayon din sa nakausap natin kanina, tinatayang nasa 3,000 members ang inaasahan nila na pupunta rito ngayong hapon. Ano yung aasahan natin na mangyayari dyan sa liwasan ngayong hapon? Ian, are they also going to have a program gaya ng... Ito ngayon, yung kasalukuyan na rally ng mga maisog. Ano po? Kundi kakulangan ng malasakit at pananagot. Yes, napakalaking bagay itong ginagawa natin itong pagkakain sa inyo. Diba? Yes. Dito ngayon, hindi tayo artista, hindi tayo politiko, diba? Hindi tayo ordinaryong mamamayan. Tayo ay mga mukha ng Pilipino na lumalaban dahil tinabunan na tayo ng putik at kawalan ng sigaw na malinaw. Kaya naman, again, nakikiusap kami sa PNP at sa AFP. Please, kami po ang inyong pinagsisilbihan. Pakinggan niyo po ang sigaw ng bayan. Correct. At saka, para sa mga anak niyo rin naman ito, diba? Para sa anak natin lahat, sa lahat ng mga susunod na generasyon. Paulit-ulit ko sasabihin niya kasi yun naman ang totoo. Diba? Tayo, matatanda na tayo, diba? May ilang panahon na lang, wala na tayo. Bakit? Makikita nyo talaga yung lakas din ng INC, ano? Sa totoo lang. Sayang lang talaga. Tignan nyo, kaya nga, I mean, sabi ko nga, maganda pag mas pinaigting pa yung laban, ano? Like, mentioning sino yung mga dapat or posibilidad. Kahit hindi tayo sure, no? Kasi napangalanan na yung mga yan, na-corroborated na yan. Mas maganda pag mas malakas pag specific talaga na kung sino yung gusto mong ipa-resign, kung sino yung gusto mong ipanagot, kung sino yung magbabalik dapat ng pera ng taong bayan. Mas maganda yun eh. Kasi tingnan nyo, kahit nga pulis eh, napaalis nila eh. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Grabe, no? Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo. Hindi. Kahit kapulisan, otoridad, matatakot sa INC eh. Maganda yung reputasyon talaga ng INC. Malakas. Kaya nga na pag sila nagrarally, binibigyan sila ng permit. Pag merong warning or panawagan, alam mo yun, to the point na parang nagsasubmit yung gobyerno sa kanila. And ako, naiintindihan ko yung laban ano, ng INC kasi parehas naman tayo ng ipinaglalaban, which is yung corruption. Galit tayo sa corruption at I appreciate din yung somehow I appreciate yung paglabas nila at nagsasalita na dapat sagutin, panagutin yung ginagawang corruption, dapat may accountable dito. Kasi nakita ninyo yung mga ibang religion, wala silang pakialam, ewan ko. Pero pagdating sa mga Duterte, number 1 yan sila, sa totoo lang. Accountability daw, over 125 million over versus the billion to trillion na ibinulsa ng gobyerno. Wala silang imik pagdating doon. May imik sila pag Duterte ang involved. So, I also appreciate yung ginagawa ng INC. No? Biriyan ninyo, 3 days yan. Kaya lamang, ang sa akin, para lubusan na maging successful yung laban sa corruption na ito, sana yung, alam mo yun, yung parang sabi nga nila, lahat pwede. Sana merong specific talaga. Kagaya yung ginagawa ng maisog na, na Marcos resign. Kung gusto nyo ipa-resign, di ipa-resign natin. Diba? Kami. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-coordinate. Huwag kami ang tikikan mo.
Napaalis yung mga kapulisan. Lakas nyo, ha? Lakas talaga ng iglesia, ha? Uwi na. Hayaan nyo, mga kapatid, na umalis silang mapayapa. Hayaan nyo. Sa patay sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na mali. Na mali. Do not follow an illegal order. Lakas. Nagsitakbuhan pa. Lakas nila, ha? Oo. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan simple. Ang ating panawagan madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Actually, while sinasabi ko na nakukulangan ako with regard to dapat pangalanan nila, di ba, specific. Ako, naniniwala ko na, kasi naumpisan na nilang nagsalita eh. Di ba dati yung rally dati is in support doon sa sinabi ni Marcos Jr. na ayaw niya nang ipa-impeach si VP Sara. So with that, yung laban doon, ang ipinaglalaban doon ay si Vice President Sara Duterte, which I really appreciate yung nag-stand up sila for the fight of VP Sara Duterte kasi yun yung gusto ng taong bayan. Ngayon naman, sa rally ngayon, 3-day na rally, is all about the corruption, no? The magnitude of the corruption now, talagang hindi ka talaga pwedeng manahimik. And I really appreciate that kasi para sa akin, kung kulang man ngayon sa pagiging specific nila, I know na darating yung time. Alam natin ang reputasyon talaga ng iglesia. Darating yung time na talagang hindi mo na mapipigilan yung boiling point in general ng iglesia. Hindi mo na talaga mapipigilan, which is baka hahantong talaga to sa overthrowing of the administration. For now, ito patikim na ito galit kami sa corruption pero hindi namin kayo pinapangalanan for now. Pero wag kayo, binabalaan namin kayo. The word is not there. They are not using the word warning or binabalaan, but time will come. Kumbaga coded yung mga sinasabi nila ngayon na may meaning yan later on. Pero nakakabahala mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana. May kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo. Ngunit tila nais baluktutin ang batas. Delikado kayo dyan, Marcos government. Upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon. Ayan, Guteza, Zaldico. Yan eh. Walang pangalan yan but we all know saan pumapabor yan. Sino pa yung totoong tumitistigo, lumalantad para mapunta tayo sa totoong mastermind? Kilalanan natin kung sinong tinutukoy niya dyan. Samantalang sila, pilit nilang sinisiraan yung credibility ni Guteza. Ngayon si Zaldico,
para lang mapagtakpan. Pare-pareha sila ng mga sinasabi. Nag-umpisa sila doon sa notaryo ni Guteza. Tapos ngayon, sinasabi, bakit hindi siya magpakita? O yung kanyang mga sinasabi, hindi yan totoo. Biglang lumantad si Zaldico. Zaldico, corroborated, confirmed yung sinabi ni Guteza. So, para sa taong gising, alam natin na ito ang katotohanan. Kahit ano ang gawin nilang pagbaluktot. Sila pa ang iniimbestigahan! Sila pa naiskasuhan! Yan! Sino yon? Guteza. Ngayon si Zaldico, although ako, naniniwala ako na hindi accountable si Zaldico dito. Malaki ang tulong niya dito. He is the key of the yung pagpapabagsak doon sa mastermind. Kaya lang hindi ibig sabihin na hindi siya kasama. Kasi kasama siya doon, accountable din siya doon. Hindi ibig sabihin na hindi siya accountable. Kasama siya doon, but nakaka-appreciate lang din na lumabas siya para tulungan tayo with regard kung sino ang dapat. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Agoy. Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yun? Grabe ah. Alata kayo. May panawagan ang mga retired generals kay Marcos Jr. Yung yung pride mo, Marcos Jr. Ang grupo Jr. ng mga retiradong general kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na ayusin na lang ang kanilang bangayan. Ayon sa grupong United People's Initiative o UPI, mas mainam na tuldukan na ang alitan at tutukan na lang ng dalawa ang pagsugpo sa korupsyon. Parehong tumakbo at nanalo sa ilalim ng unity team noong 2022 sina Pangulong Marcos at VP Sara bago lumaki ang hidwaan. Kaya giit ng UPI, dapat isang tabi na ng dalawa ang kanilang pride para ayusin ang problema ng bansa. Magdadaos din ang grupo ng hiwalay na rally kasabay ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City mula ngayong araw hanggang sa Martes, November 18. Pero wala raw silang balak babagsakin ang gobyerno. Mga kapatid, Okay, so ito nakakatawa itong si Auntie Claire kasi pagkatapos nilang magamit itong si Zaldico, yung si Marcos Jr. Pagkatapos nilang magamit, abay ngayon gusto pa nilang patayin. Ito pa yung sasabihin ng palasyo na meron daw gumagamit kay Zaldico. Hindi ba kayo ang gumamit sa kanya? Tingnan niyo ito. Pinuna ng Malacanang ang hindi raw tugmang timeline sa mga larawang inilabas ni dating Congressman Zaldico. Ang tingin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Ang sagot ng kampo ng dating kongresista sa pagtutok ni Mab Gonzales. Kasunod ng pagdawit ni dating Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos sa umuning mga insertions sa 2025 budget, sa tingin daw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Tingin ko, nagpagamit si Zaldico. Itinay Kayo yung gumamit sa kanya, tas ngayon na binubulgar kaya, sasabihin nyo may nagpapagamit. Hello? Alam nyo, kahit lumapit yan sa amin, hindi namin yan tutulungan kasi malaki din yung kanyang kabayaran sa mga pagiging kasama doon sa mga pinaggagawa ninyo.
Kung meron mang gagawin si Zaldico, sa tingin niyo lalapit yan sa amin? Or lalapit kay VP Sara yan? Hindi. Pag lumapit man yan kay VP Sara, sa tingin niyo tutulungan ni Sara Duterte? Kasi alam na namin yung takbo ng utak ninyo yung tungo nung itong mga sinasabi ninyo na may gumagamit. And alam namin ang nasa isip ninyo mga Duterte. Sabi ko nga, pag lumapit yan sa mga Duterte, sa tingin mo tutulungan nila, baka uumbagin pa nila yan. Sipain pa nila yan kasama siya sa Ito, kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo, mawala ang Pangulo. Diba? Kaya maaaring gamitin to, personal ko to, ito lang yung nababasa ko. Napansin ninyo yung pinaggagawa ng palasyo ngayon? Ikinakalat na nila kung saan-saan itong si Claire Castro. Kung hindi man, nakakalat na rin yung mga ibang mga senador, ibang mga political analyst, yung mga ibang mga... Nung tinatanong din ni Senator Kiko, kahit na mathematical lang... Yung ibang mga politiko, para pare-parehas sila ng linyada, para ma-counter yung mga nangyayari at lumalabas ngayon. Magaling kang kupal ka. Nangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, mapalitan ang Pangulo, hindi ka na uusigin. Nang tanungin kung sino sa tingin niya ang gumagamit kay Ko, alam naman natin kung sino ba yung kahit hindi mo banggitin, alam namin yung tinutukoy mo. Gusto magpabagsak sa Pangulo. So, sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo? Giit ng kampo ni Ko, walang ganitong deal na nagpapagamit si Ko. Ginagawa raw niya ito dahil oras na para gawin ng tama. Sa inilabas na video ni Ko kahapon, ipinakita niya ang mga litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw i-deliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng mga litrato, may mga nakalagay na date. Ayan, March 11. Bayad doon sa ginawa nila kay Tatay Digong. June 24 pala dito banda. So May 1, November 29, 2024, May 29, 2025, May 14. Ano ito pagkatapos ng election, May 14. Galing bayad sa mga tumulong nung election. Abay, grabe naman ito. At may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Ko kung ano ang ibig sabihin. Hindi pala, 2024 pala. Mali. Ito, March 11. Ano ba yan? Ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. Hoy, siyempre, nai-release na yan. Anong ebidensyang gusto mo? Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, paano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Ito. Sa maleta, wala po kayo na... Ibig sabihin ng mga... Ayan, explain natin na kasi sabi niya, BICAM daw November. Ito, sabi niya, paano nangyari itong... BICAM, bayad ng BICAM itong November 29, 2024 yan, hindi pa na-release yung pera. So makikita natin kasi din dito, umaabot ng June 2024, October 2024, August 2024, as early as January 8, 2024. Ibig sabihin, hindi ito ginawa nung 2025 gaalang. Nung 2025 na budget lang, doon nabisto na yung ginawang insertion. Kasi syempre, those were the times na meron ng kumbaga umalis na si VP Sara sa administrasyon. So may mga may mga aliado na nagbibisto niyan. So ibig sabihin, ito kasi like for example, puntahan natin itong January. Ayan, June 27, January 8, punta natin tong January 8, 2024. As early as ito, January 2028, 2024 gaan na ito. Ibig sabihin, noong November, December 2023, may bigayan na yan. So, ibig sabihin, yearly po yan.
Hindi mo pwedeng sabihin na, November 29, wala pa namang labasan ng budget dyan. Oo, walang labasan ng budget. Pero itong November 29, 2024, May 1, 2024, itong lahat ng 2024 na ito, yung mga budget dito, yung na-release na na 2024 na budget. Ibig sabihin, pinag-usapan ng BICAM around November 2023. O eto naman, 24 na to, ibig sabihin itong 2025 Ewan ko kung naintindihan ninyo yun pero ang ibig kong sabihin dito, from the start pa lang, 22, o 23, 24, 25, nangyayari na itong mali-maleta na ito. Ngayon lang kasi na-booking kasi syempre, sabi ko nga, dumistansya na ang Duterte sa administrasyon. Kaya may mga alyado si VP Sara na nagbibisto nung pinaggagawa nila. 'Di ba nga isa pa nga si Manang Amy na nagbinisto niya yung PI, if you remember, People's Initiative, which hindi naman ginagawa ni Amy Marcos yan nung intact pa ang UNITEAM. Nagets nyo? Kaya very lame yung reason ng nitong si Auntie Claire na pinapaniwala na ng mga bobo at mga tanga. Ano yan November 24 2024 yan paano magkakaroon ng budget hindi pa nga lumalabas, magbabaycam pa lang. Tanga. Mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. May nilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Yon, ulitin ko kasi 23 pa lang, 22 pa lang, nangyayari na yon. Okay? Date din na maleta, mga January 2025, March and May 2025. So, papaano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So, saan manggagaling yung kanyang power? Anong susunod na hakbang na... Hindi ba ang pumalit dyan ay si Stella Kimbo? Wag nga kami. Kimbo. O di, kung ano yung itinigil na function ni Zaldico, hindi ba itinuloy ni Kimbo? Hello? Ng Malacanang, kasunod ng mga pahayag ni Ko. Sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman lagi sa batas Wala talaga. May tension daw na sumiklab. Tension nga sa pagitan ng mga pulis at sa may EDSA. Yan. Mukhang tila baga may concert sa ngayon Yan. Sino mga to? Ayan. Parang si Gigi? Si Gigi. Tama ba? Si Gigi. Is that Gigi? So, kasalukuyan pa rin na andyan pa rin yung ating mga kasamang maisog. Patuloy po tayong magkaisa sapagkat tanaw na natin ang tagumpay. Magkakaroon na po tayo ng bagong Pangulo! Nako, patay tayo dyan. Sabi nila si Dicious yan, Republika ng Pilipinas! Hindi na po ako magpapakahaba. Makakasuhan kayo dyan. Ganyan ang ginagawa nila. Nagsasabihin, pagkat alam ko marami pang nagsasalita. Ang akin lamang po, patuloy na hinihiling sa inyo. Huwag po tayong titigil sa pakikipaglaban. Ngayon pa, tanaw na natin ang tagumpay. Maraming salamat po sa inyo mga mahal kong kababayan at sabay-sabay natin sabihin,
Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Deputy General ng PDP NCR. Yes naman. Hoy, nako. Kinakanta ka kanina. Ano yan? Kapag magnanakaw ang umihi, Go. sa natutrol sila palagi. Sige lang ihi, para diretso kayo sa munti. Ay, pero... Meron ka rin kanta. Ay, tawa ko ng tawa. Ay, galing ni Norman Mitchell, ha? Magaling talaga si Norman. Pero seriously, hindi tayo talaga dapat masanay sa ganitong buhay lang, hindi ba? Hindi tayo dapat masanay sa ganitong kwento. Dapat lumalaban tayo. Dahil ang bawat baha ay hindi ng dulot ng ulan, kundi kakulangan ng malasakit at pananagot. Marcos House, PPN. Itong ginagawa natin ito pagkakain sa inyo. Yes. Dito ngayon, hindi tayo artista, hindi tayo politiko. Natin sa mga tayo, harap niya sa mga tao. Si Parak. Parak, ayan, maraming salamat. Parak TV, ayan, iharap niya sa mga tao. Ayan natin, ha. As requested by Truly Yours, sabi ko, iharap niya sa mga tao nang makita din natin. Ayan, maraming salamat, Parak TV. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagkikipaglaban, sa inyong presence dyan. Bagamat gabi na, nandyan pa rin. Medyo ano lang siya. Ayan. May barikada rin pala. May barikada. Shout out sa inyo lahat dyan. Medyo hindi maganda yung reception, ha? Pero anyway, sige, tingnan natin yun. Sabihin ni, ano. Ay, sa akin pala. Hindi. Yan. Anong asahan natin ngayong hapon? Well, of course, this is obviously in connection with the INC rally at Luneta, Quirino. And ito po ay sabihin na natin the secular side, no, of that rally kasi that is obviously a prayer and religious rally, no. Yes. Pero ironically, nandito rin po yung other religious denominations, no. KOJC, JIL, INC. Hindi, tsaka iba-ibang grupo na rin. At iba-ibang grupo. In fact, former military, sir. That's no secret. That's been declared also. Yes, si UPI are composed of former military officials. Yes. And nandito sila yung nagli-lead. Actually, ako din, no, bagamat in-interview ko si Atty. Jimmy, kasama rin ako dito sa nakikiisa. Of course. Atty. Jimmy, anong tingin mo dito sa mga recent na mga developments sa issue nitong graft and corruption? I'm just as appalled as everyone, no? I mean, ang masakit po dito kasi some of the revelations have been open secrets, no, for a long time. Yes. Pero because of the power of slanting ng some media entities, nabiblur yung issues. Pero ngayon po, dahil medyo mabibigat na tao na po yung nagbitaw, with their ascendancy, mas pinaniniwalaan tuloy ng tao. Nung bago yung Saldico, when we were discussing all this, di ba ang umpisa pa lang nun, sabi, mag-focus tayo dun sa corruption issue. Correct. Tapos ngayon, parang iba na ang palalaw eh. Kahit ako, and in fact, ikaw, yung mga kasama natin, hindi na basta corruption eh, kundi talagang may pananagutan ang Pangulo ng Pilipinas dito sa nangyari. Well, you know, it's hard to talk about that without sounding political. Yeah. But I hope the people will believe me when I say, hindi po political ang atake ko dito. Ang sa akin po, justice po. Justice po sa karaniwan tao na obviously is suffering from the very systemic na corruption. Organisado. Yeah, it's within the system. It's not just systematic eh. It's systemic. No, nasa loob ng mismong budget process. And itong paglabas si Saldi, ano yung, di ba, bukod sa systemic, ano yung nakita mo?
Hindi, kasi obviously meron po siyang talagang very internal na knowledge on how it works. Kasi that's the problem in law, di ba? You have to prove evidence Ito po ang evidence. Insider, kumbaga. And people have to believe him because siya nasa loob eh. Siya na systemic, sabi nga ni Attorney Bundok eh. Systemic, kasama siya doon sa sistema. At siya nagsalita. Siya, no? And how. So I think it is up now to the accused to at least refute it. Total, nasa parang investigation stage pa lang naman tayo, no? Wala pang tayo pinag-uusapan ng mga burden of proof, no? Ang pinag-uusapan natin dito, yung level ba ng veracity? Ako, Attorney Jimmy, medyo personal sa akin yung hindi personal, pero meron akong taya doon sa issue because yung kay Sergeant Orligo Tesa. Kaya nga nagulat ako, mismo si Saldi ko nagsasabi na, hindi, totoo yan, ito yung nangyari, ito yung delivery. Nag-corroborate. This is all personal, Sir Mike. For me, no? I wouldn't be here if this were not personal. This hits home. Halimbawa, nung sinabi po nung isang video, no, sinabi, Ma'am, we lost everything. 'Di ba? Nakita po niyo yun, yung lumulutang sa Nag-i-English. Nag-i-English. Middle class na po yung tinatamaan. Hindi na po ito yung kala natin dating tinatamaan lang na nasalanta sa bagyo dahil they're in shanties. These are middle class people. Now, sila Orligo Tesa, yung sinabi nila, clear as day. Tapos kung dati yung mga maralita, 'di ba? Ngayon kung yung apektado ngayon umabot hanggang sa mga middle class. Ibang na 'yun. It's a big sign na meron talagang malaking kakulangan, korupsyon, at ang epekto nito hindi lang sa mga nasa baba, pati sa middle class. Baka darating tayo sa panahon na ang apektado, pati mga bilyonaryo. In fact, apektado yung bilyonaryo like si Manny Pangilinan. Di ba, binak out na niya at sinara na niya yung kanyang itong LRT program or business. Bilyonaryo yun. Umatras ang isang bilyonaryo. So anong implication nito? Massive. At diba, mayaman na sila, kawawa na sila, na mayaman sila, paano pa kaya tayo? Tapos biglang dinibunk. Pero ito na po, bine-verify na po ni mismong Zaldico against his own interest. Tama. So I think we should at least investigate it. Okay, may binanggit ka dito kanina, Attorney Jimmy, dito sa rally na to, meron naging understanding ang UPI tsaka QCPD. Okay, so UPI, United People's Initiative, no, sila General Pokis, yes, sir. At saka yung QCPD, Quezon City Police. Yes, sir. Okay, ano naging usapan? Well, basically they had a memorandum of understanding stating that there will be it's a commitment that there will be no inciting to sedition, no seditious remarks. As a lawyer, anong pananaw mo dyan? Well, alam mo, ang mga abogado, they're free to make doubly sure that the laws are followed. Pero nandiyan naman po ang revised penal code, so hindi naman kailangan siguro yon. But I suppose, even without an understanding, batas yan. Ano yung scope? Ano yung abot nung sinasabi nilang seditious or sedition? Kung sinabi mong Marcos resign, sedition na yon, diba? Na-define na ba yan sa ating batas na gano'n na? May karapatan tayo magsabing mag-resign ka kasi Pero I suppose there are also provisions there, I speculate, on ano ba yung aming saklaw na or kanilang saklaw na area. Halimbawa, White Plains ba ang pananagutan namin? Yan, yung mga ganun po. Okay. So hindi ko na alam yan, but I suspect. Okay, kasi may mga iba na, di ba si Congressman Kiko Barsaga na file ng sedition? Yes, pati si General Pokis po. Na-filean? Na-filean din po siya. Bakit ano ba sinabi ni General Pokis? It's really about Facebook posts. Now, I've read some of the posts, and again, I am of the opinion that it's not seditious it's not inciting. Yes. Kasi meron naman pong mga kaso dyan, yung mga espuelas versus people, they define what inciting is, which is yung parang riling up of the people to commit unlawful acts. Parang sabi ko, napaka-innocuous naman ito mga to. But kaya nga. Ina-ask mo yung tao na mag-resign, hindi mo naman sinasabi na we will forcibly bring you down there. Pupunta kami dyan sa Malacanang at hihilain ka namin. Hindi. When you ask a person to resign, it's up to the person if
he will willingly, voluntarily resign. So, I cannot find, hindi ako lawyer, but I cannot find an element there na very seditious kung ako'y nakikiusap lang naman na mag-resign ka. Ngayon, nasa sayo, kung makapalang mukha mo, hindi ka magre-resign, anong magagawa namin? Kasi nasa Constitution, nasa batas naman yan, di ba? Hindi mo pwedeng forcibly tanggalin yung tao. Forcibly, that means seditious. Calling them to commit violence, di ba? Yung mga ganyan. Opo. But I Pero don't... kunyari, yung sinabi, yung resign. Oo. Yung ba? Ay, hindi talaga. Kasi resign is a voluntary act. Yes. Kung sabi ko, Sir Mike, mag-resign ka na sa bilyonaryo. I'm not forcing you. Tama. I'm asking you. Tama. No, so, wala po yon. So, ito, Atty. GD, balik tayo dito sa preparations. Anyway, ang oras umabot na pala ng magdadatingan mga tao? 600, half a Actually, million nandyan na sila, sir. As you observed. Half a million na. Grabe, aabot pa yan ng aabot pa yan ng 650,000. Although nagtapos naman na ang programa. Grabe. Lakas talaga nito kapag ito pag tinuloy talaga na specific talaga, ewan ko na lang. Hindi talaga ako sa pagiging organisado. Tingnan mo, layo ng stage na dito. Pero hanggang sa kaduluduluhan, marami pa rin tao. Yung commitment, Yung commitment. 100%. Imaginin mo lahat ng ito nagsisigaw ng Duterte. Di ba? Yes. Grabe from here, oh. Grabe from here. Oh, yan. From here
Ayan, talagang punong-puno dito, tapos doon, hanggang doon. So, dito din, hanggang dito din. Grabe. Alas 10 ngayong araw ay may dumating na higit 100 kapulisan sakay ng 3 truck. Ayon sa isang pulis na natanong natin, additional o dagdag lang daw ito na tao. Balik sa iyo, Pinky. Alright, maraming salamat sa iyo, Grabe kayo Elijah. Nagulat ang makagastos sa live ano, mula ah. sa Ayala Kapag Bridge. sa At magbabalik flood ang control Palace at Under Siege of infrastructure, Millionaire wala. Panay ghost. Pero pag panunupil sa mga magsasalita laban sa takurakutan, talagang gagastusan nyo talaga. Ilang maleta kaya yung mga yan, ha? The strength of the Cebuanos is once again tested. From communities underwater to homes torn apart, hope continues to float. At Billionario News Channel, we bring you stories that matter. Stories of courage, compassion. Si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya, imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para maleta. masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito. While in jail, no? Ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa yung ganito. Na, alam mo, ito yung isang pamamaraan nila ng pananakot sa mga tao eh. Lalong-lalo na yung mga taong nasa selda na. Kaya makikita ninyo, hindi na sila magsasalita. Bakit kamo? Pag meron kang sinabi against gobyerno, may kalalagyan ka. Kaya naming ipapatay ka habang ikaw ay nasa loob. So, the mere fact na nabanggit ni Zaldico dito na ipapatay nila ako while in jail, expected na niya yun na kakasuhan siya ng kakasuhan. Ito sa mga gusto kong ibunyag. To kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Yun na nga eh. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. So, March pa lang, meron na siyang banta. Banta ni Romualdez at ni Marcos Jr. na huwag ka nang bumalik, papatayin ka.
O parang ganun. O umalis ka ng bansa, papatayin ka namin. Huwag ka na, better na huwag kang bumalik. March pa lang may banta na. Kaya pala, nung January, dalawang magkaibang statement. Ang sinabi ni Zaldico, magre-resign or nag-resign siya. Ang sinabi nila, tinanggal nila. Which, mag-connect doon sa sinasabi, sana ni Toby Chanko, na sabi niya, kaya nila tinanggal si Zaldico ng January dahil hindi niya tinupad na ibabalik yung binawasan doon sa BICAM. To save the ass of the president, yun ang sinabi ni Toby Chanko. Pero, lumalabas dito sa pahayag ni Zaldico, March pa lang may threat na at banta na sa kanya. Binalaan, kumbaga. So, ibig sabihin, siya yung nag-resign. Oo, siya yung nag-resign, siya yung umalis, hindi siya yung tinanggal. Kasi, kumbaga, nag-resign siya, out siguro na ayaw nilang mag-resign siya, pero nag-resign siya. Kaya may iniisip sila na baka ito magsalita, kaya binalaan na nila. So everything nagko-coincide doon sa mga nangyari, mga pahayag before dito sa revelation nitong si Zaldico. Na talaga nga naman pala sila, Martin Romualdez, Marcos Jr. ang may ayaw na bumalik si Zaldico sa Pilipinas. Kasi pag bumalik sa Pilipinas, posibilidad na pwedeng gawin nila Manininoy Aquino ito. Pangalawa, syempre pag mabalik ng Pilipinas, syempre imbestigahan yan. Hindi naman pwedeng hindi imbestigahan yan at makikita ng taong bayan ang katotohanan na ang mastermind dito ay yung dalawa, yung magpinsan. Galing, no? Sa puntong ito, makakasama natin dito sa studio si Contradial Convener Professor Danilo Araw mula sa University of the Philippines. Ay, wag na yan. Wag na natin pakinggan yung mga yan. Kasi yung mga yan, wala nang... Sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez, resources ng bansa para makipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Hindi. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami. Bagamat ito yung final doon sa kasi ang ginawa dito isang video lang naman ito eh. So ang ginawa ni Zaldico, strategic yung ginawa niya kasi hinati niya into 3. Kasi pag bininsan niya kasi ito, madali lang parang alam mo yon yung iisang press conan lang yan ang gagawin ni Claire Castro eh. So, ang ginawa dito ni Zaldico, chinap-chap niya into 3 para alam mo yung magkaroon sila namang kabog-kabog parang ganun. Ano kaya yung susunod na? Ano kaya yung part 2? Ano kaya yung part 3? So hindi nila mapaghandaan. Pag mininsanan niyang i-release ito sa isang video, abay hindi mo lahat hindi mo madadissect kasi yung bawat sinabi dito. So para sa akin, strategic yung ginawa niya na pinag-isa-isa niya at pinagtatlo niya yung isang buong video. Bagamat part 1, part 2, part 3, tapos na yung part 3 which is ito yung final na. Asahan pa natin na marami pa ang susunod. At yung mga susunod, mga ebidensya. Kasi yung part 1, walang maleta na pinakita. Ang pinakita ng part 1, yung papel, 'di ba? Yung insertion resibo. O anong sabi nila? Ano man 'yan?
ang kanilang counter dyan. Ano yan naman, nakikita naman niya sa gayan. Gano'n na naman. Pagdating ng part 2, yung maleta at sinabi ni Zaldico na totoo yung sinabi ni Gutesa, boom! Sabog na naman sila. Yun, kaya medyo maganda yung kanyang ginawa dito. And then, yung pangatlo, nag-iwan siya ng open-ended statement na marami pa akong ilalabas. Wow! Maalog yung mga utak nila at puso nila at baka maatake sila kasi marami pa ako. Wow! Kailangan nating magbura na ng mga conversation, yung mga resibo, yung mga papel dyan sa mga district na yan, yung mga ebidensya, sa mga district engineer, yung mga ganun. Kailangan na nilang magbura. Pero I do believe na prepared na itong si Zaldico sa lahat ng mga ebidensya. Kasi I can see na hindi siya biglang nagsalita ngayon, na hindi siya prepared. So pinaghandaan niya ito ahead of time. Nakita niyo pa nga isang strategy na ginawa niya dito is, kung matatandaan ninyo, yung sinabi ni Ping Lacson na mag-a-appear sa Zoom itong si Zaldico, di ba initially pumayag siya, tapos later on, sabi niya ay hindi pala pwede kasi ganito baka abusuhin lang, parang gano'n ng dating. Pero kung titignan natin, ako, talagang naisip ko na may balak pala siyang magsalita doon sa hearing via Zoom at kung ang mga sasabihin niya nung time na yun, kung pumayag sana, itinuloy, eto. On a national television, on a government platform, talagang sabog yan buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Nakita nyo? So, ang nangyari, natunugan. Natunugan ni Lacson. Kaya hindi na itinuloy. Siyempre, irarason ni Lacson na, hindi, sinabihan ako ni Bato na baka magamit, baka maano. Sabi niya lang yun. Hindi nga sila nag-uusap ni Bato eh. Kasi sinungaling din ton si Lacson. Paano papayuhan ni Bato daw sa group chat nila na ganito ganyan. Ang sabihin niya, natunugan nila na magsasalita. And nung hindi natuloy yung Zoom, anong ginawa ni Zaldico? Sinabayan niya yung hearing. Ang nag-outstand yung video niya kesa doon sa hearing. Napansin niyo, di ba dati pag yung mga Blue Ribbon hearings dati, yan yung yung tutok yung mga media, yung mga vloggers. Pero sinabayan niya, ang nanalo doon sa algorithm, yung videos ni Zaldico. Bakit? It is because people have been looking for this person. And this Senate hearing under Lacson, they are diverting the real issue to doon sa mga maliliit. They were looking for something bigger person na involved dito, which is si Zaldico. Kaya nung nagsabay yung Senate hearing, at saka itong video ni Zaldico, sinong nag-outstand? This is Zaldico. Bakit? Siya yung hinahanap natin. At nung lumabas siya, hindi yung taliwas, kundi doon na siya sa pagpapasabog ng mga gawain o ginawa nila o sekreto ng gobyernong ito. Boom! Natulala, nagulat ang gobyerno. So anong ginawa nila? Turo kay Zaldico. DDS daw siya, Duterte daw siya, Duterte daw nasa likod. Pero dati, ginamit nila yan dati. Appropriations for 3 years. Kaya, marami pa tayong asahan dito kay Zaldico na pasabog niya with receipt. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Ingat.